Ngayong araw, pag-uusapan natin, bakit nga ba nakulong si Senador Jinggoy Estrada noon? Ano ang pork barrel scam? Ano ang mga paratang laban sa kanya? At ano na ang update sa mga kaso niya ngayong taon at sangkot ba siya sa flood control issue? Tara, simulan na natin. Unang-una, kilala si Jinggoy Estrada bilang anak ng dating Pangulo Joseph Erap Estrada. Isang pamilya ng mga politiko at artista, matagal nang nasa mata ng publiko. Naging vice mayor, naging mayor, at pagkatapos ay naging senador si Jinggoy. At dito na pumasok ang isa sa pinakamalalaking iskandalo sa kasaysayan ng politika, ang pork barrel scam. Ang Priority Development Assistance Fund o PDAF, kilala rin bilang pork barrel, ay pondo na binibigay sa mga senador at kongresista para sa mga proyektong panlipunan, scholarships, livelihood, infrastructure. Ngunit ayon sa investigasyon, ginamit ito sa maling paraan. Sinasabing nakipagsabuatan si Janet Lim Napoles gamit ang mga peking NGOs para ilihis ang pondo. Ibig sabihin, imbes na mapunta sa tulay o paaralan, dumiretso ito sa bulsa ng mga tiwaling opisyal. Noong Hunyo 2014, isa si Senador Jinggoy sa 3 matataas na opisyal na kinasuhan ng plunder at graft. Ayon sa Ombudsman, tumanggap daw siya ng halos 183 milyon pesos na kickbacks mula sa kanyang pork barrel. Dahil dito, inaresto siya at ikinulong sa PNP Custodial Center sa Camp Crame. Kasama niya noon sina Senador Bong Revilla at dating Senate President Juan Ponce Enrile. Imagine, 3 senador sabay-sabay nakulong dahil sa iisang iskandalo. Habang nakakulong, maraming balita ang lumabas. May mga supporters na bumibisita, may mga rally sa labas, at syempre, laging laman ng headlines ang pangalan ni Jinggoy. Naging simbolo siya ng kampanya laban sa katiwalian, pero sa kabilang banda, naging simbolo rin siya ng debate. Tunay bang hustisya ito o politika lang? Paglipas ng 3 taon, noong 2017, pinayagan siyang makapagpiyansa dahil sinabi ng Sandigan Bayan na hindi sapat ang ebidensya para manatili siya sa kulungan habang nililitis ang kaso. At noong Enero 2024, isang malaking balita, acquitted siya sa plunder case. Ang dahilan, hindi raw napatunayan na nakaipon siya ng 50 milyong piso o higit pa na requirement para sa kasong plunder. Pero teka, hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Bukod sa plunder, kinasuhan din siya ng direct at indirect bribery. Noong una, nahatulan siya ng guilty at pinatawan ng hanggang 9 na taon na pagkakakulong at 3 milyong piso na multa. Pero noong Agosto 2024, binawi ito ng Sandigan Bayan at inabsuelto siya dahil sa kakulangan ng ebidensya. At dahil sa prinsipyo ng double jeopardy, hindi na siya muling pwedeng kasuhan para rito. Gayunpaman, hindi pa tapos ang laban. May natitira pang 11 counts ng graft laban sa kanya na hanggang ngayon, dinidinig pa rin ng korte. Ngayon, 2025, nasasangkot si Jinggoy sa panibagong kontrobersya, ang flood control projects. Ayon sa ilang ulat, may anomalya raw sa bidding at implementasyon. Pero sa isang presscon noong Setyembre 2025, mariin niyang itinanggi ang lahat at tinawag itong malicious lies. Samantala, ang Ombudsman ay nagsimula ng mas malalim na investigasyon para tuklasin ang katotohanan. Kung titingnan, halos 1 dekada na ang kaso ni Jinggoy Estrada, pero hanggang ngayon ay usap-usapan pa rin. Nakulong siya noong 2014, lumaya noong 2017, naabsuelto sa plunder at bribery noong 2024, pero tuloy-tuloy pa rin ang paglilitis sa kanyang graft charges. Sa madaling sabi, nakulong si Jinggoy Estrada noon dahil sa plunder case kaugnay ng PDAF scam. Pero hindi siya napatunayang guilty at hanggang ngayon ay may mga kinahaharap pa ring kaso. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Naging patas ba ang proseso? Hustisya ba ang nangyari o politika lang? I-comment niyo sa baba ang opinion ninyo at huwag kalimutang i-like, share at mag-subscribe para sa iba pang deep dive sa mga political scandals ng Pilipinas.